Independence Day mga ka-ngonger! Magandang gabi sa inyong lahat. So ayan, mukhang lahat ng nasa pageant community ay pinag-uusapan ang issue na 'to. Actually nasa ano kami, Hilton Manila, hindi ako sure kung anong hotel yon, pero nasa Grand Media Launch kami ng Reyna Pilipinas nang pumutok ang issue na 'to tungkol nga sa mga happy. So sa mga hindi nakakaalam, for context lang po, ito po ay kinasasangkutan ng mga dating nag-represent ng Pilipinas sa international pageant na si Brandon Espiritu at si Jeter Palomo. So, parang nasa ano yata sila, nasa restaurant, and then may nagtanong sa kanila na waiter kung taga saan sila, and yun, hanggang sa silang kumanta ng kanilang mga ano, ng kanilang mga national anthem. May isang netizen na nag-comment na bakit wala ni isa sa kanila ang kumanta ng Lupang Hinirang ngayong Tagalog song. Tagalog song, ngayong nag-represent sila ng ano, ng Pilipinas sa international stage. So, nag-comment si Brandon Espiritu, bakit sila kakanta ng Tagalog, eh, hindi naman sila ano, hindi naman sila taga Taga doon. taga dito sa Pilipinas. So, siyempre umani ng iba't ibang reaksyon ang komentong ito dahil siyempre medyo sensitive tayong mga Pinoy. Hindi naman natin maaaliw na na-hurt tayo. So, may mga nagalit, may mga nag-agree naman. So, umani ng iba't ibang reaksyon ang komentong ito ni Brandon Espiritu, at lalo't nagsabi rin si Jeter na, "I pledge allegiance to the flag." That's the Mi ano, yun yung yung Panatang Makabayan, 'di ba? Yeah, oo. So, alam mo yon, medyo na ako personally na-hurt din ako kasi during their time, sinuportahan ko sila nung nagko-compete sila sa ibang bansa during their respective pageant. So, nage-gets ko rin yung mga Pinoy kung bakit ganun. Ang dami kong mga friends na nag-post, si Oyel ng For the Philippines, ayan, sila Catriona Verb, ang dami, sobrang ano, sobrang pinick up talaga siya ng media kasi nga meron pa ding comment ni Brandon na sabi niya, kasi yun na napag-usapan na bakit walang kumanta sa inyo ng ano, ng Lupang Hinirang ng Tagalog na ano, kasi nga daw ano, hindi sila taga dito, bakit sila magsisinungaling. Another comment is that the question is at least one of you represented the Philippines but no one sang in Tagalog. At sabi ni Brandon, because we aren't from the Philippines, why would we lie? Ang sabi ulit ng nag-comment, then you should have represented your country. Another reply ni Brandon Espiritu tells that to all the front runner for the Philippines, the country wouldn't have a chance on the national stage without us happy. Doon na talaga na-trigger ang mga Pinoy. Kasi parang ito lang naman, kanya na akin lang naman 'to guys ha, huwag niyo masyadong iko-quote or i-aano niyo sa ibang ano, dito lang sa atin 'to, usapan lang natin 'to sa channel ko, dito sa Instagram ko. But yun, na naano tayo kasi nga dun sa term na wala daw ang mga Pinoy kung hindi dahil sa mga happy nga. Dun na nagsimula ang backlash, sobrang daming nag-repost, sobrang daming nagbigay ng kanya-kanyang opinyon. So, alam naman natin na marami naman talagang mga half Pinoy, half Pinay, meron ngang half Raya, half Bulldog, magkakaibang half po yan. So, nga kung half Pinoy, half manananggal, galing. So, hindi naman natin kinakaila yun dahil tayo ay colonized. Historically, marami talagang ano, dahil tayo ay colonized ng iba't ibang mga lahi, kaya naman may mga iba't ibang variation. Alam mo yun, hindi natin maaano na purely Pinoy lang tayo. May mga ano talaga na may half American, may half Mexican, may half Canelo. So, alam mo yun, and that's okay. So, after that, parang hour lang ata, eh, while we were at the Grand Media Launch nga ng Reyna Pilipinas, ang daming mga beauty queens na nakita ko na nag-pick up na parang they were not happy. So, ang dami nakita ko si Gabrielle, si Pauline Ameling, sobrang dami talaga, si Anita Rose Gomez, na sobrang dami, even Catriona Gray. Ngayon, today yata siya nag-post na ang haba ng post niya, nasa ano niya, nasa story niya yun. Basahin lang natin yung pinakatumatak sa akin kasi parang award talaga siya. Kung ako si Brandon tsaka si Jeter, mahihiya talaga ako kasi sobrang dami ng mga nag-call out sa kanila. As in like,
Ang daming iba't ibang klaseng Pinoy mula sa iba't ibang probinsya, Happy, hanggang second to third or fourth generation Filipino who are making an incredible impact in their industries and positively contributing to our nation. Sila ang mas deserving ng platform kaysa sa iba diyan. Ay, gusto ko 'to, may patama. Hindi niya pinangalanan pero alam natin kung sino. Anyway, let's give a platform, passionate or otherwise, to people who truly deserve it. To those whose love for country extends beyond a momentary spotlight. Those whose pagmamahal sa bayan is more than just lip service, but it reflected in their consistent actions, character, and value. Ayan, si Catriona Gray na po mismo ang nagsabi niyan. Pero after that, 'di ba, sobrang dami na actually ng mga naglabasan. Halos lahat gusto na ring well, hindi ko naman sinasabi na wag maki-ano, pero gano'n talaga 'pag may nakanti, lahat tayo magre-react. Ang daming nag-post, even kasi ni Ganado, si Ishi Opiaza, lahat nag-react talaga. Kaya naman yung dalawa, super nag-apologize naman sila. Nag-release kanya-kanyang ng apology. So, pero maraming nagtaas ng kilay baka daw yung mga apology daw, parang hindi gano'n ka-sincere. Parang maraming mga nag-comment na nag-sorry lang kasi naapektuhan na yung mga brands, yung mga businesses na affiliated sila. So, hindi naman natin masisisi ang mga Pinoy kasi tayong mga Pinoy talagang invested tayo sa mga ganyang lalo na after ng apology may nakapag-ano ng kagaya ng Trihang sa Poblacion. Nag-release sila ng statement saying na Brandon is not parang parang passive investor lang siya. So, hindi ang totally may-ari ng naturang negosyo na yun. Pero may isang netizen na napakahusay. Nag-screenshot niya na merong post si Brandon before sa kanyang Instagram na parang saying na, he was happy na after all those years being a bartender or sa Guam, meron na siyang sariling business niya dito sa Pilipinas. So, hindi natin sure kung sino ba talagang nagsasabi ng totoo, si Brandon ba or ang Trihang Quirello. So, alam mo yun, minsan mapapaisip tayo na nag-apologize ba sila dahil talagang nagsisisi sila or may natutunan sila or nag-sorry lang sila dahil naapektuhan na yung mga kabuhayang Okya. Sa mga hindi po nakakaalam, hindi po happy si Shetler Palomo. Born and raised lang siya sa US, pero siya po ay full-blooded Filipino. So, yun 'no, sobrang talaga ng issue na 'to. But ako naalala ko lang 'no na bilang usapin ng happy, I don't think na na yun lang yung reason bakit nagpi-play ang mga delegates natin sa international pageant. I remember so many girls, they tried na mag-compete dito sa Philippines for how many years, trying to get the national title para makapag-compete internationally. Pero hindi nila makuha yung title kasi nga sobrang daming magagaling na girl. National pageant pa lang dito, pukpukan na talaga, patayan talaga. Hindi basta-bastang mapapanalo mo, hindi ka sure na may papanalo mo. Ang daming girl dito sa Philippines na instead of trying again, lumilipat na lang sila ng lumilipat sila ng ibang country. Kunyari half German or hindi ako magpapangalan kasi ayoko namang maka-offend. Pero ang daming girl na may half Quirello na instead na Philippines na lang ang represent nila, nire-represent na lang nila yung other half nila and hindi sila gano'n ka nagmamarka kasi iba pa rin kasi talaga ang iba ang power ng Philippines kaya to say na hindi mag-a-amount to something ang mga pure-blooded Filipino kundi ang mga half lang, eh I don't know, hindi ko alam kung anong tawag sa term na yun, but anyway, may mga kasama tayo ngayon. Ayan, kasama na natin ang isa sa mga candidate ng Mr. World Philippines 2023, ang aking mabuting kaibigan na si Shankal Ortega, Quezon City! ayan. So, ayan ang ang pag-uusapan natin ngayon, friend, ay itong about happy. Umawati ka muna ng Happy Independence Day, everybody! Yeah. It's June 12 habang nire-record namin ito. Pero, anong oras na ba? 10 Pero, p.m. hindi po kami half, hindi po ako half. Half Pinoy, half manananggal po ako. Half Pinoy, half science. So yun. So, yan. Ito na lang. Kunyari, nasa Q&A na lang tayo. Oh, go. Nasa final, di ba, malay mo, matanong to sa may chance preliminary. nga talaga, in So, fairness.
Mr. Quezon City, do you believe that being half-blooded gives you an advantage in the international stage? You know, we can't deny the fact that the Philippines has sent its fair share of half-blooded and mixed race ethnicity representatives to these international competitions. We cannot, however, deduce the fact that the Philippines excels solely or primarily due to being mixed race and ethnicity. There are a multitude of people rallying behind these representatives, which I believe amounts for the success and excellence of these candidates and representatives. So, for someone to say that the main reason that representatives of the Philippines excel in international stages is due to the fact that they are mixed race is a statement that I must have to disagree with. The Philippines or Filipino people rally behind anybody they choose to support, and this plays a vital role in making sure that the candidates excel in any endeavor that they so choose to go on. Thank you. Ay, at dahil dyan, itutuloy pa ba natin ang Mr. World or ipadala na lang ito sa UK? Halalaro. Yan. Halalaro. I love it. Ito naman talaga. Sobrang Laking bagay ng laking suporta. bagay ng support ng mga Pinoy, Totoo. ng mga pageant coaches, mga nagtitrein, Q&A, Designers. mga designer. Shoutout kay Michael Cinco. Oo, ayan yun. Di ba? Sobrang offend na Sobra, sabihin my mo God. lang na parang Parang I think what he's trying to say is the main reason we excel in pageantry is in account of these are mixed-blooded Filipinos. Parang sinasabi niya kung hindi naman kami mga mixed blood sumabak, wala kayong ma-achieve. Wala ano, kayong nakakahiya ma-achieve namang sa kanila international stage. Janine Tagonon, Gloria Diaz. kanila Gloria Diaz. Margie Moran. Sobrang Ang dami Diamante. Diyos ko, Diamante Oo. andyan. CJ CJ Opiaza. Opiaza, Emma Tiglao, hello. Mga full-blooded Pilipina na talagang tinaas ang bandera ng Pilipinas sa international stage. Ay, meron pa sa mga lalaki, Manhunt, si Jun Makasait, Neil Perez, sa mga diba? tropa ko. Yung mga idol ko yung mga Oma. Kaya Boss Oma ko yan. yun. Ano natin, sa mga younger at sa mga future king and queen, ito lang ang ano ko siguro. Kung i-represent, hindi naman na kasi namin sinasabi na talikuran nyo yung other side of your pagkatao na kung Pinoy kayo or German, your ay kumbaga maging proud na lang kayo sa pagiging Pinoy nyo. Correct. Hindi ganun yun. Oo. Pero sana, once na you decide to represent the Philippines, isapuo nyo talaga yung pagiging Filipino nyo. You know, it's the least they can do as well for the support that we have given them. Gaya na sinabi natin, ang laking bagay ng suporta. Diyos ko, yung mga Pilipino na pupuyat, makanood lang ng mga laban, yung gagastos, boboto. So, hindi lang bastang dahil mixed race ang representative natin kaya umaangat or nag-excel sa mga pageants. It's also because of the rally and support and the sash factor that the Philippines possesses. Ang laking bagay na when you wear the Philippines over your body, the sash factor of the Philippines already plays a role in making sure na aangat ka. Kasi even the pageants themselves, malaki tingin nila sa Pilipinas. Pag nakita nila, uy, Philippines to, okay, we have high expectations, we're gonna give you high regards. Kasi you're the Philippines and we know that the Philippines is also a powerhouse. Home of alam mo, talent na Sinawat, ano. may sinabi Sinawat nung sa, di ba, media conference, do you remember what he said? Yeah, sabi, tinanong, why the the Philippines? Tinanong ko siya, why the Philippines? Ayun, Kasi ang tapos, galing daw ang galing mag-produce ng Philippines, ng mga queens queen, and na parang, kings. the girl daw na, hindi daw natural. Oo. Hindi daw natural yung nangyayari. So he wants to know what the magic is behind these queens. Yung ano nga ba yung formula. He wants to know what the formula is. Pero syempre, hindi natin bubunyag yung bastang secret natin. He's just very curious to know kung bakit nga ba ganito yung level and caliber ng Filipino girl. pageant queens and kings natin. Saka idagdag ko lang, no? Sobrang pagdating sa mga designer, for example, mga gown maker, Hala, may multo! Halika mag-join ka dito. Dali, tuloy mo. for example, Rian Fernandez is very critically acclaimed because of his creations. His Na hindi creations. lang mga Pinay ang mga inuutan niya, kundi mga even mga International. Pati yung mga contestants from different countries. Siya yung nagdadami. Lumalapit sila kay Rian. Oo. Kasi na-appreciate nila yung niya, yung design, yung skill. At yung iba pumupunta pa ng Pilipinas para mag-train ng Magpasuka, pasarela. mag-train. Diyos ko, correct. Diba? So, Si Ian Mendahar. sobrang household name na hi rin yan sa Ian. pasarela. Sobrang galing ng mga Pinoy
na tumutulong humubog sa ating mga mga kandidata. So, Tama. hindi lang dahil Half-blood. sila half-blood kaya nag-e-excel. Hindi po totoo yan. So, sana sa mga future king and queen natin, hindi lang dapat lip service yung pagiging Pilipino natin, pangkabayan natin. Dapat itapuo talaga natin. Dahil kung hindi papagalitan kayo ni Catriona Gray, At hindi lang ni Catriona Gray. namin dalawa. Baka hindi At tayo... sana, yun nga, hindi lang lip service. Yung Yeah. nila, yung pag-deactivate, yung pag-sorry, pag-apology. Kasi sana may matutunan sila. And sana din, wag naman magkaroon sa ng mental health. Yun lang din ang iniisip ko. Kasi mahirap talaga yung mga gantong, pag may mga gantong info. Correct. Kahit sabihin mo na, ay hindi, lilipat din yan, ang hirap. Pero sana, marami tayong matutunan sa info na to Totoo. at sana din, ma-attend tayo sa mga event ng Reyna Filipinas! Reyna Filipinas! Congratulations, Sir Jojo! Kay Mami Emma Tiglaw at Papa Nawat. That's right. Congratulations! Excited na ako sa Reyna Filipinas. Talagang bonggang-bongga Ay, sobrang yan. pasabog yan. Sabi nga nila, sa mga hindi po nakakaalam, Reyna Filipinas is the newest pageant na ipoproduce ni Jojo Bragais together with Nawat Itzrag Raisil, and it will feature 3 crowns. Hindi namin pwede sabihin yung isa pang Isa crown, pang but it is crown. Miss Grand International, Miss Grand MGI All-Stars, All-Star. and something Another, else. So, abangan nyo yan. Abangan natin kung ano nga ba yung pangatlong crown na yun. At abangan nyo rin ang vlog ko for tomorrow dahil ipapakita ko ang mga ang ganapan sa media conference ng Reyna Pilipinas kahapon at kung bakit naka-work lang ako. Anong kwento? Bakit hindi naman ako nakapambahay. Nakapampalengke ka daw, gago. Na-call out siya sa Instagram. Grabe naman, Doc. Grabe naman yun. 11. But anyway, hanggang dito lang muna ang vlog natin. Yung pangatlong take Kasi na to. nandito na si CK, ibig Yeah. sabihin na alis na kami. Oo, we're going somewhere. So anyway, maraming salamat sa panonood and I'll see you on my next vlog. Hi, CK. Hello. Bye! Bye!